Putang ina. Ito, kapag speaking of pag-uusapan, ha? Tayo, kumakain tayo kasi, di ba? Oo. Nagbabayad tayo, nagkuha ng gasos. Putang ina pare, sumirit. Anong sumirit? Sumirit. Ano sumirit? Presyo. Presyo ng mga bilihan, presyo ng lahat. Kumbaga maraming pinag-uusapan Price sa hike. social media, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. At ito tiyak ko. hindi lang pala presyo ng bilihin ang tumataas ngayon. Ano? Pati yung presyo ng krudo, ng pamasahe ay tumataas na rin. Punta na natin pamasahe. Pamasahe sa LRT. LRT 1. Diba? Diyan na ako sumasakay araw-araw. Oo, kumbaga parang malaking ginhawa sa ating mga commuters yung LRT. Oo. Pero magiging magastos kasi nga yung fare o yung pamasahe doon sa LRT na dating 20 pesos. Dati 15. 15, naging 20. Kasi pinaka lowest yan 15. Pupunta ka lang sa isang stasyon, 15 na yun. Oo. So, magiging? So, dagdag lang ng dagdag magiging 20. Pero ngayon, dito sa LRT Line 1, yung 20 pesos. Yung 15, magiging 20. Yung 15 magiging 20. Oo. Yung 45 is magiging 55. So, di ba? So, napakalaking bagay pa rin yung 5 piso o 10 piso para doon sa dagdag pasahe. Sobrang bigat. Kaya ginawa, may chicks na naman, maganda. Tingnan mo. Oh, di ba? Kaya nga ginawa yung LRT, convenient. Tapos kukuha naman pa ng map na magmamahal na pa ng bayad. Kaya siguro, kaya sinasabi ng ating mga kababayan na talagang pinag-iinteresan na ngayon yung mga build program ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung sasabihin natin na kung ang Pangulo ngayon ay si President Rodrigo Roa Duterte, hindi papayag yan na magtaas ng presyo ng pamasahe. Tandaan yan. Diba? Lalo na yung mga... Oo, kasi nakita natin, noong panahon ni PRRD, talagang gumagawa siya ng way o gumagawa siya ng paraan para kahit papano hindi maipatong yung mga dagdag pamasahe na ganyan, di ba? Para kahit papano hindi maging pabigat sa ating mga kababayang Pilipino. So, yun pa lang kumbaga parang dito pa lang sa transportation at ang gasolina. 'Di ba? Pagdating sa gasoline, sa diesel, tataas din sa mga darating na buwan. Naku, at ngayong month ay mag-iisa yan. Kaya nagtaas din ang presyo rin ng LRT dahil tumaas ang petrol. Yes. Petrolyo. Oo. At saka ito yung pagtaas nito, hindi base sa chismis lang, yung kwentong barbero. Ito ay base doon sa inilalabas po ng mainstream media. So nakikita rin ho natin yan. And galing din naman ho yan sa ano ba yung Price Regulatory Board ba yan tinatawag dyan? So doon din galing yung information na nakikita po natin. At saka, magkano siya sa gasolina ngayon? 0.80. 0.80 ang idadagdag, di ba? Per liter. Per liter. So, napakabigat din yun. Kung 20 cents na lang, is piso na. Di ba? Per liter. Di ba, syempre, pag nagpagasolina ka ng 15 liters, 15 pesos na rin yun. Di ba? So, parang ang laking bagay yung mga ipapatong nila o yung mga ipapatong sa ating mga, syempre, ating mga kababayan na syempre nagtitipid ka na nga. Nagtitipid ka na nga. Alam mo naman na talagang sobrang mahal ng pamasahe, ng gasolina. Syempre, kahit papano, masarap yung biyahe mo kung wala nang mapupunta pa yung 15 pesos mo sa ganito, yung 15 pesos mo sa ganito, di ba? Ang gobyerno naman patuloy na kumikita at patuloy yung ating mga kababayan na nagbabayad ng mga tax. Tapos yung mga pare dyan yung toll gate. Toll gate, nagbabayad something naman. Na ganyan. Malaki. Napag-usapan natin nakaraan, di ba kanina, sinabi ko na yung aalisin yung bus sa carousel. Tapos balak bang lahat lagyan ng tren pa. Hindi, yung mga dumadaan na private car, parang magkakaroon ng toll fee.
Sisingilin ng mga private car na dumadaan sa EDSA. Mali yun. Maling programa yung gagawin nila. Di ba EDSA national ano yan? National road? Hindi, wala tayo sa ibang bansa. Sa ibang bansa siguro, may ganyan. Pero mga private road. Dito, mahirap. Kasi nga, 'di ba, majority ng mga Pilipino mga Pilipino dito talagang kahit papaano nagtitipid. Yeah, sa mahal ng gastusin ngayon. Oo. 'Di ba, ultimo ang kamatis. Nagko-commute ako eh. Alam mo ba yung isang kamatis kung magkano? 20 pesos na. Di ba sexy? 20. 20 pesos. So kumbaga parang yung isang pirasong gulay na dati nabibili mo ng 3 piso, 5 piso, ngayon sobrang mahal na. Di ba? So yung mga, ito pa, nabasa rin natin at nalaman din natin yung mga manufacturer na humihingi ng demand ngayon. Ng sardinas. Oo, ng sardinas. At siyempre, yung mga ibang panadero. Yung panadero, nakita rin natin yan, yung mga pastry, mag-aangat na naman yung presyo. Mag-aangatan ng presyo yan. Kung dati nakakabili ka ng pandesal na 2 piso lang, ngayon ang pandesal 5 piso na. Di ba? Media na ako ngayon, media. So, medyo betis. Medyo betis na ako eh. Kaya, actually, bawal sa akin yung, parang, hindi ako masyadong, doble. So, kumbaga parang, alam naman natin yan, siyempre, itong topic na to, nakaka-relate yung ating mga kababayang Pilipino. Dahil nga, di ba, yung mga nanay na araw-araw namimili sa palengke, so, namomonitor yan, yung mga office boys, mga kagaya po ng, kagaya natin, na pumapasok sa opisina, na kailangan na ho natin ng gasolina, kailangan ho natin lagyan ng gasolina yung sasakyan natin para makapasok sa opisina. Yun yung mga bagay na ngayon na talagang, kumbaga parang, siguro, itong isang way na lang muna ako. After nito, siguro, parang iniisip dapat na lang. Sinong panahon ni BRRD kasi, iniisip niya, para, di ba yung, iniisip niya paano matutulungan yung mga kababayan natin na mapigilan, lalong-lalo na, mapigilan ang pagtaas ng mga presyo ng bilhin dahil isa yan sa nagpapagipit sa mga kababayan. Grabe, sa atin lahat. Grabe ang pagtaas. Pero ngayon, wala lang. Kung talagang okay lang. Ito, nandito na ulit yung ganito nga eh. Kasi di ba dati, so siyempre sa sobrang lapit natin doon sa nagbibigay ng information, dati kasi, gumagawa ng way ang government para takpan yung kumbaga parang, for example, ang mga tao gagastos ng, sabihin natin, kasi magtataas, gagastos sa 5 piso. Dati, gumagawa ang government, ang administrasyon ni Pangulong Duterte ng way para hindi na magkaroon ng dagdag na pasahe o pamasahe doon sa mga sinasabi natin, yung mga bus, jeep, something na ganyan. Kasi nga bumabawi. Oo nga. Di ba? Kumbaga parang hindi natin ngayon nararamdaman. Sa totoo lang, real talk lang to. Hindi natin nararamdaman yung government na gumagawa ng paraan. For example, ito, yung hospital natin, yung PGH natin, dati every month nagbibigay ng 100 million si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon nawala yun. So hindi na natin mabalitaan yun, wala na nagpo-post ng ganyan, wala nang, kumbaga parang wala nang napo-post na natulungan sila. Mabilis makalimot ang Pilipino, kumbaga parang hindi na ngayon sobrang hirap na ng sitwasyon natin pagdating nga dyan sa mga matataas na bili. So, pare, ika nga nila pag maiksi ang kumot, matutong. Parang mamaluktot. Pare, paano mamaluktot? Kumot, hindi na maibigay. Wala nga ang kumot, sobrang hirap na. So, kaya yung iba natin. Paano tayo mag-a-adjust ngayon? Kaya yung iba nating mga kababayan. Di ba? Takbo mo yung pare. Hindi ka nakita sa... Yan. So, kaya yung iba nating mga kababayan, talagang gumagawa na ng way para mabuhay. Di ba? Jesus. Liwanag. Ito ba, kumbaga parang dati,
pagdating mo ng Maynila, wala ka nang nakikitang mga namamali mo, something na ganyan, lahat nagtatrabaho na. Pero ngayon, ang dami na naman. Dami naman, Diba? Hindi lang sa Maynila, Quezon City, sa ibang mga lugar, Pasay. Kumbaga parang, di ba, dati ayos na yan eh. Dati ayos na yan, pero ngayon, yung iba, nagbali ka na naman. Oo nga. So dahil nga, ang problema, yung mga programs and activities ng government, talagang hindi na natin nakikita na talagang gumagana. Di ba? Kumbaga parang dati sabog ang programa, pero ngayon, naging, kumbaga parang na-hold lahat yan. Hindi naman tayo sa kumbaga parang binibigyan lang natin. So tayo na naman mag-a-adjust na ito. Oo, binibigyan lang natin. Mayaman. Binibigyan lang natin ng sariling opinion. Dahil yun nga yung nakikita natin. Ay, nakita mo naman. Ha? So, matututo na naman ako mag-adjust na naman tayo na ito. Oo, kasi sa mahal ng mga bilihin, di ba? Oo. Pero, maipasok ko lang. Ito, nabalitaan mo na ba? Yung nangyari kay Senator Jamie Bondoc. Yung nung interview niya kay Gretchen Ho. Talaga? Oo. Si Gretchen Ho, crush ko yun, ha? Oo, siyempre naman. Ganda-ganda yan. 20... So, eto lang, siguro itong year lang, nakasama ko yan si Gretchen Ho doon sa TV5. Oo, nung pumunta ako sa TV5, tapos nagkita kami. Talagang sobrang ganda niyan, makinis. Pero ito nga, usap-usapan doon nga, ayan, lalo na sa social media, at binatikos pa ng isang congresswoman na sa tingin ko party list yan, no? Oo, party list na wala namang nagawa, di ba? Makabayan black yan, no? Nagkaroon ng interview si Gretchen Ho at saka si Jamie Bondoc. Si ngayon, Jamie Bondoc, ha? Part dito ng part ng yan. So, before din na rin ho yan. Before din yan. Batas punto 30 yan. Yes, nangako sa atin yan. Kaisa na siya. Lalabas yan dito, abangan nyo. Yun nga, ang nangyari is nagbiro lang si Jamie Bondoc na sinabihan niya ng maganda si Gretchen Ho. Kumbaga parang ayoko makipag-away sa sobrang ganda. Parang napanood ko sabi niya na parang tinatanong ni Gretchen Ho si brother Jimmy Santos, Jimmy Santos, Jimmy Bondoc na about Kibuloy. Kay Kibuloy. For instant niya. So parang dinidepensa niya si Pastor Kibuloy. At sabi naman ni Jamie, parang ayoko hindi ako dapat parang nakikipag-away hindi sa sobrang mong ganda, hindi maganda na makipag-away kasi sobrang mong ganda. Parang ganun. Kumbaga parang itong isang... totoo naman maganda naman si Gretchen, ha? Oo, siyempre naman, di ba? Aminado naman, tumawa pa nga si Gretchen Ho, di ba? Oo. Pero itong isang senador hindi ko alam kung congresswoman, nag-react. Ng Gabriela yan, di ba? Oo, nag-react doon sa... Sexist daw, ano yan? Yung parang mali siya, no? Ginawa niya ng... Malisyosa. Ginawa niya ng istorya, ginawa niya ng issue, yung pagsagot ni Jimmy Bondoc, ni Jamie Bondoc, na ganun yung... Porque sinabi niya maganda. Oo, di ba? Totoo. Ikaw naman, hindi, talagang ganyan ang reaksyon ng mga matatanda. Bakit? Hindi naman lahat ng matatanda. Hindi, ganyan talaga siguro ang reaksyon niya sa kumbaga parang nakita niya o narinig niya. Si Brosas. Diba? Oo. Ikaw nga pro-China ka eh. Anti-China ka eh. Pero bakit may Chinese New Year ka? Sinilibrate mo pa yung Chinese New Year. At saka kumakain ng siopaw yan. Galit na galit sa mga Chinese. Pero nakiselebrate. At ang malupit doon, nag-post pa. Nag-post pa? Oo. Happy Chinese New Year. Brosas talaga. Di ba? Si Brosas talaga. Anyway, yun nga, balik tayo ron na kung sabi niya parang binibigyan ng malisyoso, no? Oo, nilalagyan yan. Nilalagyan yan ng malisyoso. Siyempre PDP. Kalaban eh. Di ba? So, kalaban. Bakit si Willie Rebillam di ba? Parang nag-propose si Willie kay indecent yung parang dating kay Gretchen. Dito ka sa malaki Chan. Wala yan, di ba? Oo, ba't hindi sila nag-react doon? Ayun, medyo mas yun. Sinabihan lang na maganda, na beautiful, masama na. Di ba?
Hindi natin Masyado ka maganda para hindi natin maintindihan. Sa'yo. Talagang hindi natin maintindihan tong congresswoman na to. Dahil Ano yun? Para sa akin, ano yun? Ano kasi, PDP. Oh, Kalaban si, kaya ganun. Kaya, kahit na wala namang masamang sinabi, lalagyan ng masasamain. laman. Ganyan kagagaling yung mga yan. Oo, Sa black propaganda, yan. Ano ba yun, mga, di ba, mga LEFT? Kilala ko yung mga ganyang hirit eh. Di ba? Yung mga iba dyan alam ko na yung mga black propaganda yung ganyan. Ako, magagaling yung mga yan. Yung Gabriela. Pero sana itong mga party list na kagaya nito, hindi na dapat iboto. Tanggalin na ang party list. Diba? Kumbaga parang madala na ho tayo sa mga party list na talagang tumutulig sa government. Na-under. Although, Hindi nga sila tumutulig siya Oo. Dati ayaw nila kay Marcos, pero ngayon pro-Marcos. alam mo naman, di ba? Kumbaga parang dinadaan lang na lang siyempre sa mga under the table na. Alam na. Kumbaga dito naman wala naman ho kaming sinasabing masama regarding dyan sa issue ni Brosas na yan. Basta nagbigay siya ng komento kay Jimmy Bondo. Bibigay din kami ng komento sa komento ng komento ng komento. Kung may komento ka, bibigyan din namin ng komento yan. Di ba? Kumbaga parang ito sa ating mga kababayan. Kanino bang ano yan si Brosas? Kanino bang tsahin yan? Itong sa mga kababayan natin, sa mga kababayan natin. Sus, mamulat na ho kayo. Huwag nyo na hong iboto yan. Sa totoo lang, wala namang hong naitulong yan sa ating mga Pilipino. Kung may naitulong man, walang nakikita. Di ba? Bakit si Brosas, yung mga nare-rape ng addict, hindi niya yun ang pagtanggol? Yun nga yung Gabriela, yung mga naaabusong babae. Di ba? So, nakakapagtaka lang dito sa mga leftist na to, kumbaga parang mga aktivista kuno na kami naman dati kasi aktivista din tayo. Pero aktivista sa social media. At saka galing din naman talaga tayo sa pananong ng Tibak. Tibak nga pupunta pa akong UP. May UP Forum, nandun din ako. Pero, mukhang na corrupt na rin. Diba? Kumbaga parang ginagamit na lang yung mga ganyan Kumbaga parang nakita mo, wala na, di ba? Dati sila Brosas, sila Ted Casino. Dati may may puso talagang yan Di ba? Putang nakikita mo kasama ng isang politiko na kumbaga kasi dati ang pagprotesta nasa puso. Kasi gusto mong ipaglaban yung gusto mong mangyari na hindi mo nakikita. Pero ngayon kasi, ang nangyayari kasi, puro protesta, after nun, 1,000. Wala nga raw hindi yung potential sa impeachment. Wala nga daw. Yung pro-impeachment. Pero sa may marami lang pumiyok. White Plains, pumiyok yung mga matatanda. Yung mga matatanda, 1,000. Hindi man lang binigyan ng siyempre pagkain. Ganyan yung mga senaryo na talagang makikita natin. Lalo na ngayon, yung mga senaryo, iba't ibang senaryo kasi nga, malapit na ang halalan, di ba? So yun. Sa mga kababayan natin nanonood ngayon, pare-pares tayo mga lefties, pare. Mga rin tayo, aktivista. Pero, tatandaan nyo, hindi porket leftist, ganun na. Ganun na. Kasi corrupt din yung mga iba may iba-ibang may iba-ibang tayo pa paglulukuhin tayo ng mga kasi ganito. talakitok na yan. Kaya nabuo ang D4D, di ba? Kaya nga nabuo ang D4D just because nagsama-sama kumbaga parang nag-collaborate tayo para usap-usap mo ganito. I-push natin yung mga talagang mga bagay na hindi nila nalalaman kasi kahit sa ganitong pamamaraan lang kahit paano nakakatok namin kayo, di ba? Pero yun nga, dahil nga ganyan ang nangyayari sa tagal, lahat ng presyo ay tumataas, nakakabahala na po mga kababayan. Lahat tayo nagsasuffer. Lahat tayo nagsasakripisyo. Yung 5 piso na dami dapat talagang magaganda rito. ibibigay mo sa Alkansya. anak mo o ilalagay mo na lang sa alikansya, nawawala pa. Dahil nga dyan sa mga dagdag presyo na yan. So yun, ano nang gagawin natin? Nga. Nga na naman. Buti pa itong mga
Ano, yung mga Makabayan Black, puta, sarap Oo, ang buhay. sasarap ng buhay yan. Puta, Kasi ano. syempre, di ba? Kalabit Oo, pengi. yung iba, may mga bag. Mga dating leftist din na congresswoman sa Marikina. Iba na. Oo, di iba ba? na. Dati leftist yan eh. Dati leftist, pasakay-sakay Putang lang ina ng mga yun. sidecar. Oo, di ba? ngayon, butang Pero na. ngayon, Mamahal ng naka-LV bag, na. butang na. Hindi So, naman anak ayan mayaman. wala di naman ba? po kaming ibinabanggit na pangalan. Oo, hindi naman anak mayaman yun. Kumbaga parang ito lang ngayon nabibigyan lang namin ng simpatya kasi kung kung nagbibigay kayo ng simpatya dun sa ibang tao, Napag-uusapan lang. pag-usapan din natin yung inyo, di ba? So yun. Hindi naman yun naman yung kagustuhan ng ating mga kababayan, yung talagang mailabas natin yung talagang katiwalian na nakikita natin. May expose. At yung mga problema ng bansa na kinaharap natin nga. Yan, Tulad yan, ayun na, traffic na. Oo, di ba? Yung ano ba, yung pagtaas ng presyo, yan dapat ang tutukan ng gobyerno. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Parang ayaw naman nila, wala naman siya pakialam. Bahala kayo dyan. Gulay, grabe. Oo, wala ko. Gulay, isda. Grabe ang pagtaas. Kumbaga parang yung... Ito nga nagpunta sila Kiko. Pahabol ko lang, sila Kiko, tsaka sila Risa. Monteveros. Pumunta ng palengke kasi syempre, puta, Kiko, tumatakbo eh. Sinusuportahan ni Risa eh. Nalabanan natin ang pagtaas ng presyo ng bilihin mga sa palengke. Tanganan to. O di mo nga nalabanan nun eh. Nagago tayo. Ginagawa tayo. Binabagay, kumbaga parang rini-recycle Tangina. lang nila yung maaaring pag-usapan Kiko, syempre. inaano tayo Oo, naman eh. Inuunggoy mo naman kami. Oo, pero kung Di porket talagang... Kiko, pangalan ni Kiko, uungguin mo na kami. Kumbaga parang, eto, this time siguro, nasa kamay pa rin natin mga kababayan kung ano yung desisyon na pwede nilang gawin. Oh. Di ba? Okay. Kasi sobrang mahal talaga ng bilihin ngayon. Kumbaga parang ilagay natin yung mga taong pwede nating iboto na talagang kukontra dyan sa mga ano na yan. Yes. Di ba? Daanin lang natin sa batas yan, yung mga presyo ng mga bilihin, pwede nilang ipababa eh. Tama. Di ba? Like sa ibang bansa, naka-fix yung yung rate. Meron Diba? nga eh. Sinabi mo kanina yung nagre-regulate ng presyo. Eh, wala eh. Parang walang pakialam eh. Yun yung pinakamaganda. Gagawin nung araw. Okay. Pare, paalam na tayo. Ayan, Maraming salamat sa lahat. maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa V4D. Oh. Ayan. At saka yung Diba? mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na. Mag-subscribe na po kayo Okay. at lalo sa ating mga OFW na patuloy po na sumusubaybay At sa nanonood. V4D ay maraming salamat po. Siya po si Maki Ako Atensio. po si Maki Atensio. At ako yung likod si Tapiro. Kami ang Ito B4D. ang B4D.